Nagsinti si Catherine Bernardo sa Instagram ng isang heartfelt post para sa kaarawan ng kanyang inang si Mami Men. Sa nasabing post, nagbahagi ang kapamilya star ng ilang throwback photo nila ng kanyang nanay na nagpapakita ng kanilang malapit na relasyon at matibay na bond bilang mag-ina. Pero ang talagang nagpaluha sa mga netizen ay ang mensaheng sinulat ni Catherine para sa kanyang Mami Men. They say you can choose your family, but if I had a chance, I still choose you to be my mom. Over and over again, sabi ni Catherine sa kanyang caption. Ayon pa sa aktres, hindi perpekto ang kanilang relasyon, ngunit ang mga hindi pagkakaunawaan ang nagpalalim ng kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. Lots of fight and misunderstanding, but it's the imperfect moment that made us stronger. They made me love you even more. You're a big part of who I am today, Mama, sabi ng aktres. Sa huli, ipinahayag ni Catherine ang kanyang pagmamahal at pagnanais na maging masaya ang kanyang ina. We don't say it much, but we love you dearly. Your happiness will always be my happiness. Happy birthday! Dahil dito bumuhos ang pagbati mula sa mga fans at kapwa celebrities na humanga sa genuine na pagmamahal ng mag-ina. Isa na naman itong patunay kung gaano kahalaga kay Catherine ang pamilya kahit paabala siya sa kanyang buhay sa showbiz. Nakakatuwa na sa kabila ng bonggang kasikatan lalo na ng tambalan ni Catherine at Alden ay nananatiling family-oriented si Catherine na makikita rin natin sa naging sulit na holiday celebration nila noong nakaraang holiday season. Catden fans nagkakagulo na sa ex. Nababasa mo ba? Ako to be honest, medyo nalulungkot ako na kasi nakikita ko yung balitaktakan ng fans ni Catherine at ni Alden. Yun lang ang nakakalungkot na parang a few months ago nagtandem sila para kumita ang pelikula, mapalakas. But ngayon, naggugrupo-grupo na sila. Well, kasi yung mga gusto lang mangyari, Ayun. 'di ba? Pinipilit pa kasi na tama ba ako na ganun nga parang pinipilit, parang sinasabi na parang naggamitan lang or something, pinasakay or something. Na hindi naman ganun, hayaan natin muna sila. Siguro nagpahinga lang muna. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi sila nakikita na magkasama at sweet katulad nung mga time na nagpo-promote sila, 'di ba, ng pelikulang Hello Love Again. Ibig sabihin, kumalasa sila totally sa isa't isa. Binibigyan mo na nila ng pagkakataon yung kailang mga sarili na asikasuhin mo na kung yung mga hindi na naasikaso at kumbaga na isang tabi ng mga personal, hindi ba, na mga ganap nila. So, wag na muna natin pilitin. Malay nyo naman, di ba? Saka hindi, ewan ko feeling ko lang parang ito yung time na pinagbibigyan mo na nila yung isang isang love team. Like, Kim Pao. Okay. Okay. Di ba parang pinagbibigyan? Parang ganun Parang noon, nung kainitan ng promo ng Catden, Di ba medyo naglalelo ang Kim Di ba ang Pao. Kim Pao, hindi sila nagpo-post ng kahit na napakatahimik. Pero ngayon, kita mo, di ba, hindi sila, kasi ayon lang sumapaw Yun ang siguro dahil na rin sinasabi ng Star Cinema na wag muna kayong mag-eme-eme, magpa-tweetams, mag-romansa ng ganyan, di ba? Kasi nga, meron tayong popromote sa pang pelikula. At saka let's face it, lahat ng gagawin ng Catden talagang makakaagaw ng atensyon. So, tama lang yung medyo decision. Pero ikaw ba, Ray, naniniwala ka ba na tumigil sa panliligaw si Alden? Yun kasi ang ginagawa nilang issue. Hindi In tumitig. the first place, naliligaw na ba talaga? Oo. Yun, kasi nagkaroon kaagad tayo ng dilulu. Unang-una, hindi ako naniniwala na kahit ng promo ng movie, manliligaw si Alden. Hindi siya yung ganun Parang nagte-take advantage kasi ang dating. Tsaka pangit naman, hindi ganun yung hindi ganun yung focus nila. Ang focus nila para dun sa pelikula. Correct. Kung gano'n naman ang gagawin ni Alden at ni Catherine, di ba, na magkakaroon sila rin ng relasyon dahil nagkaroon Habang sila ng... ginagawa yung movie. Hindi sila magtatagal. Oo nga. Hindi sila Feeling ko magtatagal. din. At higit sa lahat, yun talaga yung maliwanag na parang use me in a sentence, may gamitan pag ganun talaga. Yes. Kasi tinake advantage nyo yung feelings ng mga fans nyo Pero kung halimbawa, nung time na yun, wala namang nangyayari talaga, go with the flow lang sila. Tsaka parang feeling ko, naka-move on na si Catherine dun sa kanyang ex, si Daniel Padilla. Parang hindi pa siya ready
Di ba katulad nga yan, nakita nga natin, di ba sa New Year, kumain siya ng ubas. Oo. Kumain siya ng ubas, so sa ilalim ng lamesa, 12 na ubas, kung sana sinasabi ang ganon, parang wini-wish mo hindi lang good luck para sa lahat, kundi para magkaroon ka ng magandang love life. Siguro, nung time na yon hindi pa handa si Catherine. 'Di ba? Nung last year na pinopromote nila yung, kasi ay di naman yan ganun, kasi alam niyo, sasabi ko nga sa inyo, matalino talaga to si Catherine. Eh. Tsaka kahit Matalino. ako tingin ko, walang babae na pagkatapos may wala maghahanap agad ng karelasyon. Tingin Correct. ko Oo. lalo kung ganyan ka busy, Oo. hindi yan ang priority Especially, nararamdaman ng babae, nandyan lang ang lalaki na experience, been there, done that, diba? Oo. Parang ganon. Tsaka ako, bumalik yung interview ko nung parang 2023, lumalabas-labas ngayon Parang sinasabi ni Alden Ton na pag nagka-girlfriend talaga siya, magpo-focus talaga siya sa girlfriend, and at the same time, kung pwede niyang i-give up muna yung career niya, gagawin niya. Ganun yung flow ng interview Siguro, oo. Pero yung ngayon kasi, nakikita ko, hindi sila tumigil na pagiging close kasi nandun na yung bonding na Nandun na yung kanilang friendship, yung kanilang Correct. tiwala at trust. Siyempre naman, nung buong panahon na nagsushooting sila sa Calgary, Canada, ang dami na nilang ibinahagi ng mga Yes. siguro mga secret, no? Binahagi yung mga kung ano yung mga sentiments nila, kung ano mga pinagdaanan nila, which is hindi na sila, kumbaga, Hindi na mawawala yun. hindi na mawawala yung love nila sa isa't isa bilang magkaibigan. At I'm sure meron silang mutual understanding. Ayun. Remember sa press con, medyo emotional sila kasi parang feeling nila medyo tapos na talaga yung movie, ipapalabas na. Kasi ganun nakatindi yung meron kung anong meron sa kanila. Ako yun ang nakikita ko O, abangan na lang natin kasi baka nga ngayon, hindi sila tumitigil, promise. Kasi- Ayaw lang nila magpakita sa social To be media. honest, kasi ganito yan. Once na makita nating bumati lang si Catherine ng happy birthday kay Alden, big deal na sa lahat yan. Sa showbiz talagang banner story agad dyan, diba? Mga ganyan. So, ganun din yun. At the same time, kung si Alden binati ng happy birthday si Mami Min sa kanyang social media, ganun pa rin yun. Talagang i-connect at connect pag-uusapan sila. So, pero ako naniniwala, ako very private ang chikahan nila. Very private. Totoo naman ako, ganun nag-agree din. ako sa'yo. Yung nga ulitin natin, na ito'y kasi yung panahon na nasa promo na ang Kim Pao. So binigay kasi ng Kim Pao yung moment na yon sa Captain na makapag-promote ng buong buo sa Hello Love Again. So this time, yung sa kanila naman. Well, ano yan, bigayan yan Kaya nga, Tsaka okay star cinema pa rin naman yun. at saka, magpahinga nga muna kayo, Oo, Diyos me. hindi Hayaan naman- nyo muna yung kabilang love team huwag kayo magbakbakan kasi hindi ito nakakatulong dun sa dalawa. Ang pangit naman na pagkatapos yung supportan, tapos bigla kayo nagkakagatan Oo, dahil naghihiwalay kayo. Hindi maganda. Ako nabasa ko yung message ni Tita Long, yung sobrang close na fan ni Catherine. Sinasabi niya, mas maganda pag-usapan nila ng face-to-face kaysa nagbabanatan sila sa ex. oo nga. Ang pangit, sa totoo lang. Hindi ako natutuwa. Huwag niyong diktahan ng mga artista kung ano man ang iniilusyon or gusto niyong mangyari sa kanila. Huwag ganon. Kasi, yung mga yan, sila ay for entertainment sa inyo. Ibig Oo. sabihin, maharap sila sa inyo, napapanood nyo sila sa inyo para pasiyahin kayo. Pero, meron din silang mga, pag-usapan natin mamaya, meron silang mga private life na gusto nila yung sa kanila lang. Katulad dyan yung mga nasa Amerika na si Alden, nakaschedule na talaga yun. Every year naman ganun si Alden, di ba? Pag birthday niya, medyo matagal siya doon. So, ibigay natin yun sa kanya. Kasi yung mga fans, ina-expect na dapat si Alden hindi umalis, dapat nag-attend ng birthday party ni Mami Min nung Sabado nung gabi. Hindi po yung ganun kasimple, hindi yung parang, kasi ang nangyayari sa atin, kung ano na yung inisip natin, dapat yun ang mangyari. Hindi po ganun ang buhay. Alam mo, baka siguro, sa akin baka umattend si Alden. Ngayon, sa party. Wala na, nakaalis na eh. Nakaalis na ba? Oo. Nakaalis na siya nung Saturday, di ba? Nakita natin. Ay, oo nga. May nag-post na nga ng isang empleyado ng NAIA. Na yung pa, di ba? May mga pakpiyaw pa yon na sikreto na muna kung sinong kasama. Tapos nung Saturday ng Kailan gabi. naman si Alden? Teka na, wala. Nung day din na yun. Na Malang birthday. Saturday din ng Mga Saturday. Actually, medyo na late nga si Alden umalis. Tapos,
nakita ko din sa post ni Attorney Georgie Alonso na nag-attend naman siya ng birthday party ni Mami Min. At meron nga siyang birthday wish doon. Siguro ang magandang pakonsuelo na lang sa mga fans, almost the same ang outfit ni Alden tsaka ni Catherine. Kahit magkaibang time zone sila. Oo. Hindi naman magkaibang time zone. Parang ganun na rin. Kasi di ba naka-blue na jacket, naka-white na shirt, naka-maong. Sa birthday party ni Mami Min, ganun din. Naka-white na shirt or tapos parang na polo na blue and maong din si Catherine. Yun na lang ang... Sa ngayon, Pero for sure, napadala naman niya ng something, di ba, ng regalo kay Mami Min. Yun nga din. Or baka, ganito naisip ko, baka nagpunta na siya prior kay Mami Min. Baka nagpunta na yan sa bahay ni Mami Min para batiin siya. Mami, pangit naman ang papadala ng regalo. For sure, ganon. Kasi yung closest ni Alden sa pamilya lalo kay Mami Min, solid. Diba? Oo, remember, si Alden maagang nawalan ng nanay. Talagang yung mga ganyan. Si Alden ang super bait sa mga Yes. sa mga nanay. Nakikita ko ang giliw niya pag maganon yung kaharap niya. So sa mga nalulungkot dyan, medyo wag muna kasi may mga iba katulad ng si Eileen Marcos ng Dubai, nalulungkot siya kasi nakikita niya nga bakit parang pawala na raw yung Catherine. Sabi ko, muna isipin yan. May mga time na natutulala sila dahil sa nangyayari. Ganun pala talaga effect ng Catherine. Oo, kaya lang kasi sana wag muna, wag ganyan. Wag niyong gawing pagkain ng Catherine na matetegi kayo nang hindi niyo sila nakikita na magkasama. Katulad niyan, ine-expect nila ng Catherine magkikita sa Manila International Film Festival, which is a program nga naman nakalagay doon kasi may special screening din yung Hello Love Again, ipapalabas din, di ba? So ang nangyari, yung latest na nilabas ng si Alden na lang yung i-interviewin doon. Wala na si Catherine, which is si Alden kasi nasa American din yan. Anyways,